Palapakan ng Senyor. Puri ang sumayaw ang mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah! Hindi mapigilan. Praise God! Yep. Praise God!
Hallelujah. Praise you, Lord God. Hallelujah. Dadako na po tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ang katapatan mo, O Diyos, tunay na dakila. Thank you, Lord. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. At ang pag-ibig mo yung wagas na walang kasangkay. Hallelujah, Lord. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah, Lord God. Thank you, Lord God. Thank you, Lord, Holy Spirit. Hallelujah. Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas sa walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurin ka sa bukas noon ngayon, magpakailanman, luwalhati ka. Saan pa ang kapatan mo, O Diyos? Kapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit ka sa iaalay. Bukas noon ngayon, magpakailanman, luwalhati ka. Kay buti mo sa aking kalangan. Ikaw naman ang tangi ko sa sambahan.
Panginoon sa aming pagsambasay sa Espiritu at katotohanan. Lord God, muli kaming nagsusumama sa iyo ng sama. Muli kami tama, Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong mga salita, Panginoon, na magtumimo sa aming puso't isipan ng iyong mga salita na ito'y may sa buhay namin, Panginoon Yahweh. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na
na maging tagumpay ang gawain mong ito, Panginoon. Papalaan mong maghanap ng mabuting balita, ang mga core group, ang lahat ng magpapatutuo, Panginoon, aming ang mga awit mo, manunod, at mga abinder. Maging answer prayer ang iyong mga salita sa aming mga kahilingan at kung sino may karamdaman ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Lord God, papalain din ang aming mga mahal sa buhay na naiwan sa aming mga tahanan. Lord Yahweh Shaddai, magpakilala ka din po sa kanilang Panginoon na sila man ay maligtas sa pangalan ni Jesus. To God bless. Lord, in Jesus' mighty name we pray. Amen. Sa kanilang anak ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon muli sa inyong mga brothers and sisters. Palakpakan natin si Lord El Shaddai. Hallelujah. Sino mga pinagpala ng Diyos sa ating kamay? Hallelujah, Lord El Shaddai. Lahat pinagpala, amen. At ang unang magpapatuo, lalo pagpapalain. Amen. Amen. Nakikita yan ng Jesus. Kapag sinang-ayunan mo ang mabuhay, amen. Iiyak, amen. Dalawa ka daw, di ba? Sister Pearl, di ba? Dalawa lang. Higit pa tayo sa dalawa. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maganda po tayo sa hapon. Mga anak niya, sabi, purihin natin ang Diyos na buhay. Pagkakot ko kabutihan ng aking Yahweh Shaddai kasi ang aking pong anak ay nasa Bates. Ilang araw na siya, pamilya siya ng linggo. At sa pagtayo ko ito, inaangkin ko sa pangalan ni Jesus dahil sabi niya, run out. Malapit sila sa dagat. Sa pangalan ni Jesus, ibabalik na yung power ng Korean ito. In Jesus' name. Pagtayo ko ito, Lord. Ang kapatuto ko po, Lord, na Yahweh Shaddai, yung hindi siya nagsasabi sa akin, tuwing tatawag ako nag-chat, bago lang siya nagsasabi. Pero yung hindi siya nagpupusa, tuwing tatawag ako, sabi niya, tuwing pag hindi lang tuwing, nagtawag ko, sabi niya, ma, may blood pressure, pero ba? Sabi niya, hindi ako nanonood ng TV. Kasi ang TV nga na, palipag-lipat may station, kaya wala na, nag-chat sa mga alam ko, magagawa na yun. Nakapagod ako ng balita. No, sanay ko na lang ako to. Tapos, sa bakit sabi ko, kasi ang lakas ng alon. Ang sabi niya, yung bahay namin, tapos yung itong baba, yung lang niya, yung dagat. Kasi nasa ano sila, mga agis ng sabi ko, bakit ang lakas ng alon? Wala akong naman ng nervous. Hindi ka kasi manood. Sabi ko, Mr. Pati, hindi ka manood. Hindi ka manood. Sabi ko, manood. Sabi ko, tapos sabi ko sa kanya, huwag kang masyadong tutulog. Sabi ko sa kanya, nagawal ang tulog mo. Pero, manlangin ka. Pwede bang manlangin ka magsalong ka oras-oras? Ano mo, hindi lang ako tutulog. Nasabi ko nga, makakumigil ang ano yan. Sabi ko sa tapos, ang kailan niya ako, nagsalong ako, tapos, basta, hindi ko nakasunod ng oras sa salmo. Basta, ang pinag-pray ko po kay Lord. Lord, sa pangalan ni Jesus, sabutin mo po, para naman nakikita sa salmati. So, sabi niya, hindi siya nakakarinig ng Lord, bakit mo, sabi niya, na, Lord, alam mo, wala nang ibig sabihin yung ano niya, Lord, sabi ko, nandun ang anak ko, Lord, mo po pabayaan, Lord. Iniwan siya ng post niya, nandun sa Maynila. Isa lang siya doon, pero alam ko sana sila. Kung ano man, Lord, ng malakas na alon na yan. Lord, kontrolin mo po, payabahin mo po yung Shaddai sa pangalan ni Jesus na yan ay pumayapa na hanggang sila yung nakauwi ng Panginoon. Dahil po pag nawala po imposible sa iyo. At alam bagay na mahirap sa iyo. Dahil sabi ko, Lord, kaya mo payapain mo lahat. Naalala ko yung share kasi naalala ko yung share mo, yung nakasakay sa aeroplano. Tapos nagkaroon. Nilabot ako noon na napanood ko sa Facebook na umano yung aeroplano yung parang nagkakano ng bagyo. Tapos ang pinag-pray yung napanood ko niya sa Facebook na ang sinabi niya na, Lord, na kagaya
Pwede po ba gawin mo ngayon? Yun ang share ko nga, nakasok sa Facebook, nagbilang na po. Pwede po ba kung prepare mo? Kasi ako na siya ay, nasa na siya rin ang plano. Na-place ako doon, tapos tinapos ko yung pag-ano yung natulog sa Facebook. Pwede po ba, Lord, na kung ano yung ginawa mo noon, kaya gawin mo rin po ngayon. Kaya paano po ang bagyo. Hindi ko alam, pero nangyayang ako, hindi ko alam yung ang may ano siya, may camera siya, nasa bintana siya, siyempre takot na siya. Tapos, punta ko na-miss doon sa pagkakulong sister na yun, hindi ko alam kung ano siya, basta takot siya na pagkuha niya ng camera, pumaya pa talaga, yung ano nila sa touch and airplane. Pagkuha niya ng camera, may image na ano nung dinidevelop niya, may image na talagang nakasuot ng putik. Yung ano, kumaya pa talaga yung ano, yung bagyo dun sa taas. Kaya sabi ko, na-bless talaga ako noon, hindi ko makalimutan yung pag nabasa ko niya sa Facebook. Tapos sabi ko, Lord, huwag naman po yung ano na yan na lumakas. Alam ko, Lord, na kayong kontrolin sa pangalan niya, sa pangalan ni Jesus. Tapos, ayun, tulog na ako. Pero nagising naman ako, kaya hindi ako ng tayo, nagsasali ko yung ano ko kasi, yung ano niya yung na-isip ko. Tapos, tawag ako, sabi ko sa kanya, oh, kumusta na? Sabi ko, may alon pa ba? Sabi ko, ma, wala na. Sabi ko siya, magsan mo pa. Payapa na ako, payapa na. Sabi ko, at nakatulog na rin po aking anak. Pati rin po ako nakatulog. Salamat sa Diyos. Pinabalik ko ang kapurihan sa akin na pinayawin siya. Purihin natin siya, wala siya na. Praise the Lord. God is in control at walang imposible sa ating mga panalangin. Amen. Next, Sister Myra. Praise the Lord. Palapakalan si Lord ang Suday. Good afternoon. Bali, share ko lang yung isa. Talagang super blessed mo talaga ako. So, yun nga kasi diba, kay Sister Flor, umalag kami ng mati. Sabi ko yun nga, pwede nga akong sumingit. Sabi ko nga, kahit sa tribu na lang ako eh. Talagang nalaon na nila yung maaga akong mahante kasi gusto ko talaga sa harapan. Iniisip ko mula akong sasakyan na maaga kasi si Sister Inday, 11 or 12 na sila alis. Eh tapos yun nga, inalok din ako ni Sister Lira sa kanyang Sister Sally na yung mga sa kanila yung sumaban. So sabi nila, mga proud din nga. So sabi ko kasi, sabi ko, gusto ko, kasi nga, nag-aalam din ako kasi gusto ko din sa magandang besto, sa balini, kasi sabi nila open. So talagang sabi ko, kung ano, mag-commute na lang ako kasi alam ko naman yung papunta sa Taytay eh. So talagang nag-bless ako kasi nga, yun nga, chinat ko rin si Sister Linda kagabi, nasabi ko din nga na bless ako kasi nga, nakasabay ako sa inyo. Tapos talagang, sabi ko talagang, yung puso ko talagang nagwala ako sa nanay ko, nagwala ako sa kapatid ko, nagwala sa... Tapos hindi ko rin inaasahan na po sa akin si Sister Ana. Talagang nung nagwala sa akin, nakita ko yung ano, sana nandito ka, Sister Ana, sabi ko gano'n. Ang tagal mo, naubos na yung loob ko kasi parang nagkaano na, nagpapanigin na. Sabi ko, Sister Ana, tatawag na kita ulit pag si Brother Mike na. Kasi yun nga, tapos sabihin ako sa anak ko na sabi ko, paloadan mo ako, sabi ko para may load ako, yun nga. Hindi nga tinatawag ako ng Sister Ana, hindi ko siya sumasagot. Pero nagpadala na lang ako ng picture ni Brother Mike na malaki. Yun nga, parang bless ako talaga kasi talagang sabi ko, naiiyak ko na, nakakalapit-lapit ko lang sa kanya. Kasi sabi ko, Lord, parang kinikilabutan ako kasi siyempre nung umaatay mo na kami, dahil layo eh, hindi mo talaga, yun talagang, ano ko siya eh, talagang ramdam ko na talagang naiiyak ako, na-bless ako na nanginginig ako na, talagang, hindi ako talaga tumaan sa bahay namin, dumaan ako kay namin sa akin natin, talagang hindi po ko talaga sila na, bless ako, kinikilabutan ako. Kasi, alapit lang ko si Brother Mike, sabi ko yun nga, tapos talagang pinipray ko talaga na, nga, tapos katulad kanina, kinokontrol ko yung sarili ko kasi yung ano ko, guys, kanina na naman siya pumasok. So sabi ko, ay, nasa ko kagabi, ayoko magalit, ayoko magsalita ng hindi magandang words. Wala sabi ko, hindi na po bahala, sana ako hindi malakad na pumasok. Sabi ko, yun lang yun, nandito ako ngayon, binabalik ko yung mapulit talaga. Tapos yun nga, galing ako may Sister Ana bago ko pumunta dito. Talagang makukulit ko siya kasi, diba, siya yung tumatawag sa akin. Kasi, natawag ako yung kaya natutuwa ako pagkabi talaga nung tumawag siya. Nakita ko talaga, sabi ko, gusto nakita ko kasama dito kay Lord. Sabi ko, ganun, balik ka na. Kasi ito na yung dati pinag-pray. Ito na ako natutuwa ako. Ganun din ako gusto narinig ko
kasama talaga. Ito na po, ito siya ngayon. Tuloy-tuloy lang ito. Pipray na lang si Ana. Babalik siya. Ito po yung sorry nila rin. Amen. Bless na bless tayo sa pangalan ni Jesus. Sino pa susunod? Sir Remy. Kumari ko maganda. Tapos, nakakusin ng Lord kasi talaga mag-isip ng Panginoon para mag-provide yung agawa sa akin at sa ngayon. Nadalhin namin doon. Tinpak kami kasi ni Sister Mary. Napakakusin ng Lord kasi hindi nagalit yung asawa ko. Tapos sabi niya sa akin, sige bata ka muna. Huwag ka magpapagabi kasi yung ako mo. Wala na kapakain. Oo naman ako. Kahapon, hindi ko akalain na hinapon na alas siya. Ay, tapos pag-uwi namin, nakala ko din na pa umuwi. Ay, kasi kung kami sa Sister Sally, gawa pa kami si Gary. Hindi kami naman. Alas na Chris kami naman. Alas puso na. Sabi ko na dito ka na. Busin mo na. Sabi niya sa akin. Sabi ko naman, pupusin naman. Sabi naman siya kasi Sister. Lord, alam mo, Ter, hindi ko ka sa gawain. Hindi ko yan. Ano ako mo. Sa pag-isipin ko. Pag-isipin ko. Okay lang siya. Sabi ko. Kung ito sa gawain ko, mag-isipin niyo ako. Si Lord na bahala. Or nagpa na kaya ako. Kumain na kami. Wala na, ako na ng alas 9, sabi ko, sige, dating ko sa bahay, nagpapot ni Lord kasi, ang asawa ko tahimik lang talaga, hindi siya nagalit sa akin. Kaya sabi, asa kayo ang bukod? Salamat sa Diyos kasi hindi napunta na yung diaper niya. Salamat po talaga ng pagbuti mo. At salamat naman, patuloy na po na nagkakaroon mong biyaya sa amin para makadalo kami sa mga pagtitipon na gawain. Kasi sa Glory, amen. Praise God. Ano pa po na lang? Praise God. Hallelujah. Sister Karen, bilis-bilisan na natin kasi ano na, magsimula na yung Magandang hapon po mga kapatid. Magandang hapon yung Missionay. Asa din lang po, papasalamat kami yung Missionay kasi nakarating kami sa tayo-tayo na hapon, hindi naman talaga sa patangaray na makarating wala sa plano. Pero kapag si Lord ang magkano ay talagang walang imposible sa Kanya. Kakalungkot lang kasi dapat kahapon sabay namin si Sister Monique. Nung tinawagan ko siya, sa hospital po siya sa Rodriguez. So, parang tanong ko ako at talaga dapat kasama namin siya. So, sabi ko, nagkaluban na rin ako. Sabi ko, mapipila namin ka sa Sister Monique habang nakapila siya doon sa Rodriguez. Pero kahit na, masakit pa rin kasi gusto ko talaga siya makasama. So, maraming salamat kasi kaya siya nagkakaroon na nag-commute kami kahapon at nagsalita kami ni Sister Eva yung sa Tuloy Pasig. Nakasabay namin silang tatlo. So, bali lima kami. Wala rin sa pinabaan namin talagang nagkakad namin nasasabi malapit na mga daw. So, nagkakad kami, may bumabit pa kami na ikubag na may dadalang pagkain. So, salamat sa Lord kasi habang maglalakad kami ay ganito ko siya o kainin. Yung ingat sa kamahangin. So, doon ko talaga nakatay kami ng maayos at maluwalhati. Hanggang sa aming pag-uwi at nakalibre kami ng pamasahe, tuloy na napakabuti ng Diyos sa amin kasi pag sumabay kami ng Sister Sally talaga libre yung pamasahe. May may pagkain pa. So sabi ko, bless na bless kami kasi dumaan sa Jollibee. So sabi ko sa sarili, nagdaan talaga ako ng 100 kasi sabi ko baka gusto ko talaga mag-commute. Ayaw ko sumabay kasi si Sister Sally gawa na nahiya na ako kasi tuwing magsasabay kami ay talagang doon talaga sa restaurant para kumain. So nalibre po kami. So salami pa naman namin. Pero pinag-pray namin si Sister Sally na ibabalik na magaling na sa physical, lalo na sa spiritual ng buhay. So sa napakabulit ng Diyos sa tao ito kasi patuloy na ginagamit sa gawain at tunay nga talagang kapatiran at nandiyan po yung niya. At yung pagpili ng pamahal sa ating mga lingkod ng Diyos. Kaya tulad salamat Lord. Thank you so much kasi nakarating kami sa pasunod ng Sydney. Ni Daddy Lai Bilagi ba naman nakahapon bisa ko kasi may nagpatotoo. Hindi ko mapigilan tumulong talaga yung luha. Nung nagsalita si Brother Mike. Dati nung nakilala ko si Brother Mike, napakalakas, napakalinaw ng pagsalita. Ngayon Lord, nandito pa rin ako. Nagilitod sa'yo na ganyan na si Brother Mike. Nagpasalamat ako sa taong iyan, sabi ko, dahil sa kanya nakilala ko ang Diyos.
nakilala at natuto ako magbasa ng Biblia. Nung nasumpungan ko siya, hindi ko ako marunong magbasa ng Biblia. So, salamat Lord kasi sana Lord, nagdagan mo pa yung buhay ni Brother Mike na makapiling pa namin siya. Kaya nung nagsalita siya kahapon, talagang tumulog na yung luha ako. Kasi dati pinapangarap ko siya, gusto ko siya mayakap. Hanggang ngayon, hindi ko pa nagawa mayakap si Brother Mike. So, sabi ko Lord, sana ano ba rin Diyos na mayakap si Brother Mike. Yung mahiga ko lang yung aking ulo sa dibdib niya, yung kabigatan sa buhay, na nahihiga ko lang yung ulo ko sa dibdib niya, mas may masaya na. So, salamat Lord. Nakalimutan sa tayo. Tuloy-tuloy. Hallelujah. Purihin si Sister Flor na. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. The Lord is ang mapagpala na kanyawin sa mga provinces. Ang ipagpasalamat ko rin yung tanong ng ating Diyos na katangian. Totoo po yun. Ang katangian ng ating Diyos na yun. Bakit tayo babalik-balik sa gawain? Tinandaan ko po yun. Kasi ako yun din ang katangian mo. Una talaga manalangin tayo. At pangalaw pinagaling tayo. At pangatlo magpasalamat ka sa ating Diyos na mayroon tayong utang na loob. Thank you Lord. Thank you Jesus sa buhay namin na araw-araw na nandiyan kasi nasamahan kami. Sa iyo ang kapurihan at karangal kadakilaan. Papakapan natin ating Diyos. Lahat ng papuri pinabalik natin kay Lord El Shaddai sa lahat ng patotoo na pangalan ng Diyos. Tayo na po tumayo at ihanda ang ating mga puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ang gagamitin na maghayag ng salita ng Diyos ay walang iba. Ang lingkod ng Diyos ay si Brother Chito. Thank you, Lord.
Praise God. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Dakilang Diyos na makapangyarihan, buong puso kami nagpapasalamat. At isinusuko namin sa iyo ang aming buhay at pinagkakatiwala ang bawat sandaling lilipas. Ikaw ang mangusap sa aming puso. Ikaw, Panginoon, ang magpaunawa sa aming isipan. At ikaw, O Diyos, ang magparapat sa aming kalooban. At ang biyaya mong salita, O Diyos, ay aming tagayin habang kami magbubuhay. Patawarin sa lahat ng pagkukulang at pagkakamali. Karapatin mo, O Lord, na walang ibang pwedeng pumunok sa amin kundi ang iyong mga salita. Alisin ang mga bagabag, takot, pag-alinlangan. Palitan ng pag-asa, palitan ng pananampalataya. Upang anumang hamon sa buhay, kaming lahat ay magkakagumpay. Lawakan ang pag-unawa at bigyan ng tibay ng karunungan upang malaman po namin ang aming pag-asang hinihintay. Sa habang ito, dalangin ko po, Panginoon. Katagpuin mo ang bawat isa ayon sa pangangailangan. Bigyan ang bawat isa ng tamang pagdidesisyon sa buhay at pagkalooban ng mga answered prayers. Materially, financially, physically. At naniniwala kami, O Lord, na hindi po sayang ang oras at pagod para ikaw ay aming paglingkuran. Sapagkat naniniwala po kami, Panginoon, kahit nung hindi pa kami nakapaglingkod sa iyo, hindi na naputol ang biyaya mo. Lalo-lalo na Yahweh kung kami pinagsusumikap ng parangalan. Pagpalain mo ang bawat oras na nilipas. Ikaw, Panginoon, ang siyang magtatag ng katanungan. Father God, amin ang kinagtagumpay ng hapon ito sa pangalan ni Jesus. Say Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang
palakpak ng may pag-ibig. Palakpak ng may katiyakan sa answered prayers. Palakpak ng mga nag-bless na hapon. Praise God, hallelujah. Sabihin mo sa iyong katabi or kaharap or sa likod. Sabihin mo sa iyong katabi, sabihin mo, kapatid, gusto mo ba nakatagpuin ng salita ng Diyos? Anong sagot? Amen. Sa hapon ito, mga prayer partners, ang salita ng Diyos na magbibigay ng katagumpayan sa atin sa hapon ito ay hangin po natin sa Ebanghelyo ng Lucas chapter 13 verse 1 to 9. Sumainyo ang Panginoon. Huwag lumipad ang mga isip. Amen. Pakinggan natin ang mainam at buo sa puso natin upang sa ating pag-uwi, bit-bit natin ang kalungkaran. Magsisi o mapahamak. Dumating noon ang ilang tao at itinalita kay Jesus na ipinapatay ng Pilato ang ilang Galileo. Samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, akala ba ninyo, hindi na makasalanan ang mga Galileo ito kaysa ibang mga taga-Galilea? Dahil sa gayon ang sinamat nila. Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi nyo pinagsisihan at iniligdan ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay ng mabagsakan ng tore sa Siloe, sa kalaban ninyo, higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at iniligdan ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Ang talinghaga tungkol sa puno ng igos na walang bunga. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghaga ito. May isang tao na may puno ng igos sa kanyang basan. Minsan, tinignan niya ang may bunga ito, ngunit wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng basan, "Tatlong taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa puno ito. Ngunit wala akong makita. Putulin mo na, nakakasikip lang niya." Ngunit sumagot ang tagapag-alaga, "Huwag po nating putulin sa taong ito. Kung kaya ko ang palibot at lalagyan ng kataba, kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin." Mga kapatid, mga lingkod ni Yahweh Ashuray, ito po ang magandang balita ng ating kaligtasan. Yung palakpak ng mga pinagpala ni Yahweh Ashuray. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, may bunga ka na ba? Sabihin mo, kapatid, pakialam mo. Pwede mo kayo mga kumakaroon. Alam nyo, ang tao pwede hindi makialam, no? Ano man ang ating gawin, ano man ang ating desisyon sa buhay, ano man ang ating direksyon na pwedeng tahakin, walang pakialam sila. Pero alam nyo, ang Diyos ay hindi pwedeng hindi makialam. Sabi nga ni Bishop Bahani, hindi naman siya nananakit ang Diyos. Hindi siya nagpaparusa at hindi niya pinakialaman minsan ang mga desisyon natin sa kalayaang binigay niya. Pero yung mga desisyon na gagawin natin ay siya magiging parusa sa atin. And that's why ang Panginoon, nire-remind na tayo na magkaroon ng bunga sapagkat sayang ng mga pagod natin. Alam niyo kung bakit? Nung mag-argala kayo kahapon, ilang contribution nyo, no? Although masaya, di ba? Masaya may banding, nakarating ng Taytay, nakita si Brother Mike ng Malapitan, amen? And
Na-overwhelm tayo. So, sobrang blessed. But you know what? Ang paglilingkod natin ay hindi matatapos doon. Sabi nga ng isang nabasa sa komentary, ang Panginoon hindi niya tinitingnan yung dami ng attenders. Ang tinitingnan niya yung mga attenders na nagbaka. Nakakuha niyo. Kung mayroong 100 attenders, where do we belong? Doon sa 100 attenders o doon sa mga attenders na nagbaba? At walang pwedeng makaligtas dito. Nakikinig kayo? Magpalitan man tayo ng pwesto, lahat tayo ay mananagot sa Diyos. At napakahalaga mga kapatid ko kaya siya na mag-widen yung ating understanding sa paglilingkod natin sapagkat sa bandang huli, puputulin din tayo. But God is a God of grace, mga kapatid. Kaya ang title po natin, mga kapatid, the promise of the fruitful life. Ang pangako ng masaganang buhay. Ang pangako ng mabungang buhay. Sapagkat pagtatawanan lang tayo ng persecutor natin. El Shaddai kayo ng El Shaddai, kung saan kayo nakakarating, kung anong pinagagawa nyo, pero walang nangyayari sa inyo. Masasakal tayo, alam mo bakit totoo? Nakukuha, di ba? Sometimes tayo ay nag-respond sa kanilang mga persecutions, but the truth is, hindi sila nagkakamali. And that's why, ang malaking hamon sa atin ay maramdaman nila yung paglilingkod na mayroong bunga. Yung paglilingkod na mayroong nangyayari sa buhay natin. But alam nyo, kapag hindi natin ito natukoy, hindi natin mahanap yung tunay na kalooban ni Yahweh. Araw-araw, linggo-linggo tayo kaya siya tayo, pero bit natin ang mga padala ni Satanas na siyang sisira sa buhay natin. But thank God sapagkat God is a God of second chance. Every grace of God is another chance to begin again. Kahit makasalanan tayo, mga kapatid. Kung tao, kahit magulang, palalayasin na tayo. Wala kang kwenta. No? Hindi pa doon kabigan ng marinig mo sa mga tao. But God is not like that, mga kapatid. Kaya nga, sa kabila ng ating mga pagkakamali, binibigyan niya tayo ng biyaya. And sometimes, we are blinded of many blessings. Nabubulag tayo ng mga pera, nabubulag tayo ng mga material, nabubulag tayo ng mga banting-banting natin, ng mga event natin tinatahak. But the truth is, walang nangyayari. Kaya napakalaking hamon sa ating lahat, alam mo kung ano? Yung mga pagod at effort ninyo at mga pinansyal na ginagamit natin ay mapalitan ng tunay na regalo ng Diyos. Kasi, pag hindi tayo nag-ayos sa buhay, talagang turuyan nila tayong pagpapakawanan. Not only that, ito ay mundo na, pero darating yung panahon. And we are now celebrating the approaching of Lent. Na bawat taon, nire-renin tayo ng Diyos na may Diyos na namatay para ikaw at ako'y tubusin doon sa kumunoy na kinalalagyan. At ang ibig niya ay mahamot tayo sa tamang lugar na gusto ng Diyos. Natuwa ako kay Sister kasi overwhelmed siya. Grabe yung kanyang desire na makayakap si Brother Knight, no? Maramdaman yung pagbabago ng Diyos. Maramdaman yung kakaibang pinomeno ng gawain. Kaya makikita nyo, napaka-visible ng anointing ni Brother Mike. In spite of that, halos hindi nyo makapagsalita. And yet, makita pa lang nila ay sobrang blessings, no? Maraming nag-share noon, talagang kanya. Kahit ako, everyday, nakikita ko gawin doon sa unahan. But alam nyo, sa dami ng taon ko dito sa Rizal, almost 15 years na ako dito. And God always teaching me. Kasi, paano na lang kung di mo mayakap si Brother Mike? Paano na lang kung di ka makalapit sa kay Brother Mike? Tandaan nyo, nung nakaraang event natin, iilan lang nag-prepare kay Brother Mike. Nakuha niya? Not everybody ay pwedeng makamtan yung ganun favor. Pero yung favor na yun, masilip pang magandang favor doon. Yung magawa natin,
yung gusto ng Diyos ni Brother Mike. Si Brother Mike, hindi na nila alam, hindi niya na alam ginagawa natin. Pero yung Diyos ni Brother Mike, alam na alam niya. Umuwi na tayo. Dalatakan natin ang Panginoon. Kaya ang mga kapatid ko sa Panginoon, napakahalaga na nag-grow tayo. Para hindi tayo nalilisapad kagaya ng iba, hindi nila natukoy o na-figure out ang kanilang inaasahan. Hindi nila natukoy yung dapat nilang maintindihan sa paglilipad sa Diyos. Na kung saan, hindi sila nagkamali. Na pahakin yung landas na tinatahak nyo. Yung gawin yung landas na ginagawa nyo. Imagine mo ilang marami na sa salvation na yun. Ang dami ng taon, amen ba? Ang dami ng panahon na ginamit natin sa paglilingkod sa Diyos, mga kapatid. But then again, ang pagiging servant of God ay hindi matatapos sa isang linggo. Maybe after this, nag-desisyon lang magbago. You decide to be good, no? You decide to be better, to be the best. Pero after 1 week, 1 month, nandiyan na naman. Hindi na tatapos yung lahat. Habang may buhay ka, huwag kang magpakabang bante. And that's why, maganda yung Catholic teachings natin kasi every year, may reminder ang Diyos na kailangan natin mag-repent for our sins, no? Patuloy na maglinis ng ating kinalalagyan sa buhay. Kasi pag hindi tayo nakapag-repent from time to time, pupusin tayo ng kalaban ng Diyos. Kaya nga lagi kong sinasabi yung last topic natin nakaraang linggo, huwag kang maniwala ng banal ka na. Huwag kang magkampantin, hindi ka nag-a-absent every activity nandun ka, pero niligan ng kapala ng demonyo. Because you know what? In every simple act, kakalagkarin ka ng kalaban patungo sa kota niya. When you are unkind to other people, you are sympathy to Satan. Kapag ikaw ay hindi mabuting tao sa kapwa mo, hindi yung kapwa mo yung inaapi mo, kundi sarili mo ang inaapi mo. Ako nga niyo ba? Minsan may mga tao tayong kasalanan. Pag di mo gusto yung figure ng kanyang mukha, di mo gusto siya. Tingnan mo siya. Hindi pa kayo? And sometimes we are not genuine. Because we always think for our own. And we don't know na nananahan ng evil sa atin. Nakuha niya. Si Jesus, pinakita niya sa ating lahat that He must humble enough na huwag tayong magmalaki. Huwag natin i-categorize ang ating buhay na mayaman tayo, palayo tayo, okay tayo. Pagkat tayo lahat ay may kanya-kanyang kaulupan. Nakuha niya ba yun? Kaya nga mahalaga mga kapatid, sabi ko nga kanina, ang pinakamalaking kapangyarihan natin bilang servant of God ay hindi yung pera. Hindi yung posisyon mo, hindi kung anong meron ka, kundi yung pagiging mong tunay na lingkod. Kapag tayo ay totoo at walang tinatagong halimo sa buhay, walang tinatagong mga dilim sa sarili natin, o dudumaan tayo sa ganung sitwasyon, nakikita ng Diyos yung ating desire, na hindi ka pumapayag, na agawin ng kalaban ng Diyos ang buong pagkatao. Nakukuha niya ba yan? Kahit mahalaga mga kapatid ko kay Shaddai, magamit natin yung tool na yun, na hindi ka nahihiya, hindi ka nagtakot. Kung meron ka mang ingkit, hindi ingkit ng mundo, kundi ingkit sa mga taong lumalakad sa kabanalan. Amen ba? Meron tayong ingkit na hindi para makipag-compete sa kanila, kundi may paramdam natin sa Lord na may desire ka ng maging tunay na lingkod. Because after all, sasaktan natin yung ating sarili kapag hindi natin natulad. Kaya ang Panginoon, nagkuhanin siya sa mga alagad. Kala di ba? Mas managres mga kagaya ko sa iyo. Taga-sinubi. Yung manapagsakan ng tore doon, akala nyo sila yung kasalanan. Sabi ni Jesus, hindi. At pag-diring kayo, nagbago. Baka hindi lang tore ang bumagsak sa inyo. Ganun sinabi yun. Nakuha niya. Yung sabihin ng Panginoon, yung napagsakan niya ng kasalanan, sinisilip-silip nyo. Pero di mo alam isang araw baka mabagsak sa rin. Ano ibig sabihin? That we are all accountable in our sinfulness. Nakukuha niyo ba yun?
Kaya maganda mga kapatid ko sa it's time to bear fruit. Panahon para magbunga. Lalo-lalo na kapag nasa private life tayo. Lalo-lalo kapag nasa immediate family tayo. Kasi doon hindi ka makakapagsinunod. Kung meron lang tayong mga negative, it's okay. Pero you are trying your best. Kasi ang cum laude daw, hindi naman 100%, no? Pag naging cum laude, ang grade mo daw, hindi naman 100%, 80%, 90%, pero mas malapit doon sa pagiging pasado. At kapag spirituality natin ay bagsak 75, better ka na. Yung grade namin, hindi man maging perfecto, kailangan mas malapit-lapit sa pagiging pasado. Nasusundan niyo po ba? Kaya nga naaalala ko yung panaginip ko ng mga nakaraang linggo. Gantong dreams. Doon, sa panahon na yun, ang dami kong dreams. Yung paglilipot ko ay sobrang unstable. Sabi ko nga sa aking sister, nakakaboring na din. Nakakatambal na din. Nakakasawa na din. Pero I realize, isa lang ang pinakamalaking bagay na dahilan kung bakit kami nandito. Not for anything else, not for anybody else, kundi ipinadpad kami ng Diyos for a mission. At kapag ang buhay ng tao, natutukoy niya yung pinakamabigat na dahilan ng kanyang pagkabuhay sa mundo, hindi ka matitisod sa anumang bagay. And you know what? No, ako'y managinip, hindi ko malam kung saan ang simula ko ang katapusan. But there is a clear message to me. Sabi ng mensahe ng Brother Chito, if you don't change your lives, you will someday change your life. Kapag di ka nagbago, sinasabukahin mo ang buhay. And that's the message for us. Kapag tayo hindi nagbago, sinasabukahin natin ang ating buhay. Kaya na maraming pamilya, no? Nag-suit sila ng una, ang daming pagsulong na dinaan. But for a second, for a minute, kapag hindi natin nalampasan yung walang problema, hiwalay kung hiwalay, wala kang kwenta. No? Ganun lang madali yun. Sapagkat ang demonyo madali mag-distract, sinasabukahin yung buhay natin. Walang magandang pangyayari, walang magandang memory, walang kayamanan na pwede magpadikit sa atin sa Kanya. Kasi isa lang ang kalaban, paulit-ulit lang. Pag lasinggero, pag babaero, pag intero, ingin kaya. Everything is a loop, cycle. Pag nagpatugtog ka ng music na nakalagay doon sa prayer, play forever. Kapag pinag-iro natin ang Diablo sa atin, it will play forever. And that's why what to play, not once, not twice, but we have to stop the play ng Diablo sa atin. Amen ba? Sabi na napakinggan ko mga kapatid, nadadaya tayo ng ating sarili. Kasi mukha tayo nag-iikot, but ang totoo hindi talaga tayo nag-iikot. We are like serving God, but we are not serving God. We are serving for our needs. Maraming tao kahit malapit sa Diyos, pero ang totoo, may inilalapit sa Diyos. Wala namang problema may inilalapit sa Diyos kung malapit ka talaga sa Diyos. Ako pa niya, okay lang naman na maging malapit sa Diyos. Okay lang naman na may inilalapit sa Diyos. Pero ang malaga, klaro-klaro sa buhay mo na malapit ka sa Diyos kaysa inilalapit mo sa Diyos. Nasusundan niyo ba? Yung lahat ng bagay na inilalapit natin sa Diyos ng tuyong given na yun. Kasi kulang pa tayo. Wala tayong katayin kung wala ang puno niya. Kaya napakahalaga mga kapatid ko sa Panginoon na mapalapit ang ating buhay sa Kanya. Because all those things, mga kapatid, hindi tayo pwedeng mawala. Yung kinibenta mong edad na 8 years or 90 years, baka din natin kaputin. Ang buwan niya, hindi natin tiyak. Pero sa inyo na naman gusto mamatay. But the reality exists, no? Ang katotohanan ay nangyayari. Amen ba? So mga kapatid, fruitfulness is a result of intentional cultivation. Ang pagiging mabunga
ay resulta ng intentional na pagpipili. At sa paglilingkod natin, we are eager for the greatest goal in this life. Tingnan niyo yung kwentuhan ng mga prayer partner. Ako, pinagpala na. Kasi mga anak ko tapos na. That's all. No? Ako, pinagpala na kasi dalawa yung grocery ko. That's good, that's a blessing. Pero bibihira yung nagkakaroon ng transformation ang kanyang buhay. Patawarin mo po kung ako ay masamang magsalita. Ayan, Sister Dumating na alis na tayo. Palakain natin ang mag-iyak. So, fruitfulness is a result of intentional. Napakahalaga nung sinisikap natin. Sinisikap natin ng maging maayos. Pag alam mo yung sarili mo, hindi ka apektado na pinaghihinalakan nila ng masama. Nakawa niya. Pag klaro ka sa buhay mo, ng kalalagayan mo sa Diyos, wala kang ikinahihiya. Pero pag nagmukha kang maputi ka, pero may ikinahihiya, maniwala ka, gugulin ka ng sarili ng buhay. Wala kang ikaso. Tapos nakaringga, bahala na siya ng sarili ng Diyos. Mas masama yun. Pag sinabihan mo, okay lang, tigil na tayong dalawa, bahala sa iyo ng Diyos, sabay, usapan niya. Although hindi man hawak ng Diyos yung buhay natin sa ganung argumento, pero pwedeng mangyari. Kapag tayo talaga ay nasa ganung estado ng buhay. Amen, diba? At sabi natin, do not let your heart be troubled. Trust in the Lord and trust also in me. Sabi ng Panginoon, magtiwala ka sa Kanya. Huwag kang manigalit. Huwag kang manigalit sapagkat ang Diyos ang siyang pag-aayos. Hindi manage mo, pag-ayos ang buhay mo. Kasi yung pagiging maligalig ay pagpapakita ng kawalan ng tiwala sa Diyos. Nakukuha niya yun. Yung pagliligalig ay pagpapakita ng kawalang pagtitiwala sa Kanya. And that's why we have to cultivate our fruitfulness. Kasi nakakapagod ang buwan ng mali. Yung buong buhay ng lalaan, sabi ko ay siya tayo ng siya tayo. Tapos likod tayo ng likod. But within our own, may kapit-person sa Satan sa tuloy. Lord, maglilipod ako, Lord, pero huwag mo na pakialam ng hindi akong ginagawa. Ano kaya? Sister, parang tawa ng tawa, no? Hindi pwede yun, di ba? But alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, tiyakin lang natin. Sa pagdating tao, hindi mo naman kontrolado yung iisip nila. Kahit gumawa ka ng masama, pwede ka magmalinis. Nakukuha niya. Sabi ng isang badre, "Oy sister, di ka magpatulog ng lalaki sa bahay." Sabi ng babae, "Ako sister, nasa ibang kwarto naman ako, yung brother natin nasa ibang kwarto. Sinasarahan ko naman ang pintuan." Sabi ng madre, "Ang pintuan nasasarahan mo, pero ang isip ng tao ko yung nasasarahan." But anyway, ang Diyos alam niya na sinasarahan mo. Anong ibig sabihin? Mas paniwalaan yung Diyos na nakakaalam na sinasarahan. Kasi ang tao, nakambal yung pagsisinungaling. Nakukuha niya ba? At mahalaga mga kapatid ko sa Panginoon, maging kakambal naman natin yan. In the nature of man, we have the image of God. Kahit yung tao ang gumagawa ng mali, never kang magiging maligaya. You will never be at peace. Kaya yung bigat ng laban ng emotion sa paggawa ng mabuti, sulit na sulit kapag naranasan ng kapayapaan. Nakukuha niya? Minsan nahirap lumaban sa emotion kasi ang daming gusto ang damdamin. Ang daming itig ang laman. But you know what? If we conquer all those trials in life, you will be the most happy people in the world. Nakukuha niya yan. Kaya mga kapatid, hindi nakikita ng maraming tao ang reward ng Diyos. Because we are engaged in material things.
We are engaged in the competition of the world. Pero may isang napakagandang regalo, the ultimate goal of God for us. Ang maging lingkod ng totoo. To be grow in this spiritual life. Amen. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, napakaganda ng pagkatawag sa atin ng Diyos. Napakaganda ng pagpili sa atin. Iba't ibang problema, sabi naman, pinakatatlo tayo din ako in a different ways sa iba't ibang pamamaraan. Kaya sabi ng Psalm 37 verse 4, delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Sa Diyos mo, hanapin ang kaligayahan. Yung kaligayahan ng Diyos walang halong laman. The happiness of God is purely spiritual life. It is the peace of God, no? Yung isang may naniningin na buhay. Yung isang walang itinatagong pang sarili. Alam mo, hindi madali ang ganitong bagay. Hindi madali maging tunay na tao. Pero napakalaging hanggang sa atin. May din mo lang tayo sa mundo, may mga big pa tayo mga problema sa buhay. But the mere fact that you are trying your best, kitang-kita ng Diyos ang pagpupursige mo. Kitang-kita ng Diyos ang pagninitwi natin ng ating kagaya. Share ko nga sa inyo, noon, ingit ako doon sa mga lumalapit kay Brother Mike. Nagtatanto ako sa mga malalapit sa kanya. No? Something po, yun bang Diyos, people lang. But when I realize, kapag lumawak ang muna ako, kapag nakatuloy yung gusto ng Diyos, you are satisfied. But we have to acknowledge na si Brother Mike ay hindi natin ipagkailan na ginamit ng Diyos sa akin. Pero nung tawagin ka ng Diyos, ay sapat na pinagpala ka ng Diyos sa pamamagitan mo. Kapag nakita yung tunay ng lingkod, mga kapatid ko sa Panginoon, susunod yung mga bagay-bagay na pinagsusulat na natin sa prayer request ng matagal. Hindi ba? Kaya ka, sa family natin, napakalagay siya sa akin. Kapag hinili yung prayer, and I know that I am worthy before God. Naalala ko nung nakasasalan ng mga trials. At binibigyan ako ng love offering, naiiyak ako sa sakit ko. Sabi ko, hindi na ako tarap-lakat nito. Nakakuha niya. Tapos, yung nanay ko naman, panalangin yung family natin, sisix ko pa, piling ako ng Diyos. Diba? Ang bigat mo. Yung sarili mo, di mo may panalangin, ay hindi ka na panalangin. Nagigiliw ako. Nagigiliw ba kayo? But the trust of God ay iba sa trust ng tao. When you give your life fully to God, and God will add the ability na magamit ka ng Diyos. Kaya masabi ko kanina, ang tao ay punong-puno ng skill. Kung pagiging sukladita, gagamitin mo sa pagiging sukladita ng totoo. Nakuha niya? Kung tayo ay prank ka, gamitin mo sa pagka-prank ka ng totoo. Kung may ability ka, pag nangutang ka, hindi ka pinahindihan, gamitin mo rin. May mga tao hindi mo pa hindi pagkatutang mo. Pag malaki ko sa iwan ko bang brother. Yung nanay ko, kung nagbibinta naman sa tindahan, pag may nangutang gawin sa mga kumari na hindi niya nung napapahinda, pero kumakubot ang bibig niya kasi ayaw niya. Sumasakit na lang ang loob niya, pero hindi niya mapahinda. And we are skilled, no? Maraming tao na marunong mag-akay, but we have to use it for the glory of God. Sa pagkadun ang iniintay ng Diyos sa ating lahat, na maging kapakinabangan. Hindi yung lahat na lang na oras at buhay, oras sa iyo, oras sa sarili mo. Mamigay ka lang. Prayer na lang, hindi mo kung maibigay. Amen po ba? Fruitfulness is a response to God's grace. Kaya ang pagiging buhay, pagpugon natin sa agam ng Diyos. Para kung ito ay nag-highlight ng kahalagaan ng Panginoon ay palagi may pagkakataon at kailangan natin sumunod sa kanya tanggapin ang pagpapatawad yung binibigay.
Because hindi tayo pwede makapagpili ng mga pangyayari. Pag binigyan ka na natin ng pasaway, itinalagay mo sa iyo ng Diyos. Nakuha niya, hindi pa din, Lord, dahil itong anak ko. Okay? Yung anak di mo pwede mo sabi, balitan mo ang nanay ko, yung maraming sa nanay ko, no? Hindi pwede. Because every person is intended for us. It is our mission in this world. Kaya napakabala ng mga mag-asawang hindi nadiwala yun ang hamon sa buhay. Sabi niya sa prayer, sa kanya ni prayer, Lord, give me the wisdom, give me the ability to change the thing that I can, and give me the ability to accept the things that I cannot change, and give me the wisdom to see the difference. Kasi doon, bigyan mo ako ng kakayahan baguhin yung mga pwede ko pang baguhin. At kakayahan tanggapin ang mga bagay na di na pwedeng baguhin. At bigyan mo ako ng karunungan na makita ang pagkakita. Ang mundo, ang ating buhay, kailangan hindi natin perfecto. Nagiging ang perfecto kapag perfecto ang pananampalataya. Kaya kung meron mang pwede ko subastaan ang pananampalataya. Nakapay. Kung meron mang pwede ko iabal mo na yung pananampalataya na natitira sa ating lahat. Sa pagdating ng ating tagay-tagay ng ating. And this coming year, ihanda natin ang ating buhay to bear fruit. Pag nagbunga tayo sa family natin, we are trying our best. Ako, hindi naman ako mabalik. Pinipigil ko lang. Sister Linda, taga Bicol yan. Doon ako nagay sa kanila. Ang bahay nila, hindi naman yung coordinator. Mag-asawa sila ni Brother Aldo. Yung isa may tindahan lagi, may tindahan din niya, mayaman niya. Tapos, sa starting na yun, wala yung worker siya. Taga-Bicol yan, taga-Pinumba. Brother Aldo, taga-Bicol sa Marikina. Tama ba? Tapos, doon ako natulog sa kanila. Kasi naramdaman ko, yung sisilungan ko ay yung pagkakilos. Ako pa niya yan. Sabi ni brother, hindi naman ako dito, hindi naman ako brother coordinator para gusto sila iba, nandito ka. Pinakawanan ko na lang. Eh doon po gusto, no? Dahil sapagkat sa dami ng pag-ikot ng buhay, dami ups and downs na hindi ko pa rin tayo. And the best is magmungan tayo. Mapagpalang hapon, uwi na po tayo. Kamay na tayo ng baga. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. Hingin natin sa Panginoon na mensahe ngayong hapon. Isang napakalinaw na mensahe ng Diyos. Hindi kailangan ng malalim pag-unawa. Hindi kailangan ng malalim na pag-aaral. Sapagkat ang ibig lang ng Diyos na tayo ay magbunga. Makitaan ng resulta sa pagbabago ng buhay. Hindi lang resulta ng panlabas, kundi especially sa ating tunay na kalooban. Sapagkat ang ating kalooban ay kitang-kita ng Diyos. Pwede tayo magbalinis, magkumare. Pero ang Diyos, hindi natin kailanman pwedeng maliwan. Kaya kung ilingin natin sa hapon ito, bago ang lahat ng ating ilingin natin, na magkaroon tayo ng pusong dalisay. Or a pure heart na bago natin dala-dala sa paglalakbay natin sa mundo nito.
Opo, Panginoon, sa pusong tapat ang panging may pagmamalaki namin, Lord, kapag kami ay dumating sa lalong sitwasyon. Sapagkat pwede kami makapaghilang ng aming kapwa. Pwede kami makapangdaya, makapagkunwari. Pero ang puso namin ay hindi pwedeng di mo makita, Panginoon. Kaya bilang isang lingkod, wala kang ibang hangarin ang maging totoo at tunay mong lingkod. Paglilingkod na may bunga at may resulta. Hindi lamang panglabas na bunga kundi sa aming tunay at kalooban. Dalangin po namin ang paglago ng aming pananampalataya. Ayaw po namin, Lord, na kami po ay gusto ng emergency. Putulin kami sa mundang bago, kundi Panginoon. Huwag maputol ang aming relasyon sa iyo, pagkos palagi kami makakonect sa iyo, Lord, nang sa ganun ng aming buhay, ipatuloy mo po ng tayo. Bless mo ang mga lingkod mo ngayong hapon sa lahat ng aspeto ng buhay. Physically, financially, materially, spiritually, O Lord. Bless mo kami lahat na kami mabuhay na may katatagan. Mabuhay na may katiwasayan sa lahat ng aspeto ng buhay namin. Idinudulog namin sa iyo, Panginoon, si Sister Monique, umalis sa kanyang karamdaman. Ikaw ang Diyos na nakakakilala ng kanyang tunay na pangalan. Sister Ana Balsena, Panginoon, we are praying for him here, Panginoon. Dalangin namin na i-bless mo siya, pagalimin ng lubusan, i-restore ang kanyang physical na katawan. Pagpalaan mo, Lord, ang mga kapatid mo nandito ngayong hapon, sampunan ang aming pagsasabi. Nawawag Diyos, mating bunga kami nang sa ganun, makapagpitas din ang aming buong sambayan. Makapagpitas ng magagandang bunga ng pag-uugali, ng pag-iisip at pakikipagpagpas. We pray, Father, for our personal intentions. Ngayong mga desire bilang taong nabubuhay sa mundo ito, kailangan ng mga bagay-bagay para sa kalulhatian mo, Lord, at sa karangalan ng iyong pangalan. Makitaan kami sa buhay na masaya at masagana na naglilingkod sa iyo. Panginoon, pagpalain mo ang manggagawa mo, ang mga awit mo at manunugtog. Ang lahat ng tumugon ngayong hapon, pagpalain ka ng lahat sa punang aming buong sambahayan at mga kaibigan sa pangalan ni Jesus sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Give thanks.